aking pinakamamahal na pinsan. Maganda ka ng isang piging dito sa aking bahay upang sunduin ang pagdating ng anak ng aking pinakamatalik na kaibigan na mula sa Europa na si Crisostomo Ibarra. Makakaasa ka, Kapitan Tiago. Ako na ang bahala mag-estima ng mga bisita. Maraming salamat, aking pinsan. Nabatid niyo na ba ang magaganap na pagtitipon sa Kalye Aliwagi bago magwakas ang buwan ng Oktubre? Kayo ba ay dadalo? Iyon ba'y gaganap sa bahay ni Kapitan Tiago mula sa pangpang ng Ilog Binondo? Oo, yun nga. Naku, inisip ko na nga kung anong kinsusuotin at sasabihin sa mismong araw ng handaan. Kung ganun ay dadaloy na rin ako. Tiyak na maraming taong dadaloy rin sa lahat ng sulok ng Maynila. Dito. Alam mo ba ginao, nakaplaking kaibaan ng pangasiwa dito sa Pilipinas kung ito'y kukumpara sa Madrid. Talaga po. Sa katunayan, kilala akong halos 6,000 taong nayaran doon at nititore kong aking mga anak. Ngunit na ako'y mahalinlan bilang kura, ilang Hermano Tesoro at mga matatandang bahay lamang mga Pag-aangkat ng tabako. Hindi mo ba naintindihan? Ang reformang ginawang ministro ay hindi tama. Wala na atang higit pa sa kamangmangan ng mga Indyo. Ang tinola po ba ay tila prutas na loto na maaari maging sanhi sa pagiging malilimutin ng tao? Anong loterya? Ang tinola ay ginisang manok na niloka ng upo. Kailan pa ba dumating dito, Ginoo? Aapat na araw pa lamang ako dito. Naparito ako sa kadahilan ng nais ko makilala ang bansang Pilipinas. Ika'y naparito para lamang sa walang kwentang layunin? Huwag mo siyang nalalahanin, Ginoo. Padre Damaso, hindi po ba kayo nasisiyahan sa 20 taong paninirahan ninyo sa San Diego? Abay, syempre hindi. Paano po nangyari yon? Ako nga'y may ilang buwan na tumira sa kamiling ay nalungkot na sa aking pulisan roon. Ngunit inisip ko na lamang na paglipat sa aking ng aking pinuno ay para sa aking kabutihan. Merilihin ba o wala? May kalayan ba ang mga pari? Napasama ng bayan kayo maraming kapamakan nangyari dahil sa pangunsinti ng mga opisyal sa mga ere na kalaban ng Diyos. Ano pong ibig ninyong ipaiwatig, Padre? Sinabi kong malinaw ang ibig kong sabihin na pag nagpaukay ang kuran ng isang bangkay ng isang ere para ipatapon, hindi siya dapat pakialaman o parasan maging ng hari. Padre, ang general ay Vice Real Patrono. Anong viserial? Anong patrono? Kapag nangyari ito noon, kinaladkad ka na sa hagdanan gaya kay Gobernador Bustamante sapagkat iyon ang kapanahonan ng tunay na pananampalataya. Buuin mo yung sinabi, kundi bukas makakarating rin ng iyong sinabi tungkol sa general. Abay kung gayon na narapat na kayong lumisan ngayon din, maski gamitin pa ang aking karwahe. Huwag niyong pagtalunan ng mga bagay na walang dahilan. Iba ang sinasabi ni Padre Damaso bilang pare sa sinasabi niya bilang tao. Tayo magsusuri sa nangyayari, Padre Sibilia. Wala si Padre Damaso sa San Diego nang payagan ng kanyang kawani na paring Pilipino na mapalaibing sa marangal na Ginoo. Siya hindi naman imbisada, ngunit amoy ng bintangan na siya'y pagkamatay ay pawang kasunilingan lamang. At hindi ito batayan upang ipahupay ang kanyang bangkay. At ito batapon sa ilog. May pananalig ang taong ito at may bugtong ang anak na pinag-aaral sa Europa. Kaya't hindi mapaniwalaan ang bintanga pagkakamatay. Nakaabot ito sa Kapitan General at pinapalit sa Padre Damaso sa bayan. Mawalang galang sa inyo, ngunit ako'y mauna na. Dinaramdam kong maungkat ng isang maselang bagay, ngunit mas nakakabuti ang iyong pagkakalipat. Ano bang nakakabuti? May mga bagay na wuglit na nawawala sa paglipat-lipat tulad nito. Magandang umaga sa inyong lahat. Kayo na po umupo, Padre Damaso. Hindi naman po katandaan, Padre Sibila. Sa plug ito, ikaw yung nararapat kasi ikaw ang kurang ng bayan ito. Sumusunod naman po ako sa inuutos. Hindi po iniuutos. Saan bang pagkain? Gugutom na ako. Huwag kang mag-alala, Padre. Magandang hapon po, mga padre. Ginoo, nandito ko na pala. Nasaan si Kapitan Tiago? Huwag niyo akong alalahan. Pasensya na sapagkat hindi pa handa ang pagkain. Padre, ayos na po ba kayo? Oo naman, ang ganda na ng pagkain. Ginong Ibarra, ilang taon na lumipas simula nang umalis ka sa bansa? Alas 7 taon po, Padre.
Kung gayon nalimutan mo ng bansang Pilipinas. Hindi po, Padre. Marahil nalimutan kong aking bayan, subalit hindi ko malilimutan ang lupang aking sinilang. Anong mga bansa bang iyong napuntahan at hindi madaling makibalita sa Pilipinas? Mga bansang Inglaterra at Alemanya, doon ako natuto na bumasa ng wikang Ingles. Iyon ang bang iyong natutukan? Kung gayon, nagsayang ka lang ng pera sa iyong paglalakbay? Paumanhin po, Padre. Akala niyo ba ako yung kagaya ng isang musmos ng dating ako? Senyores, nais ko na pong magpapaalam. Subalit, magtutungo na ako sa San Diego para sa Todos de Santos. Ang iyong ama ay kagalang-galang. Habang tinitingnan ng kolektor ang mga letra, napansin ng mga bata na hindi siya marunong bumasa. Babe vivo! Hoy! Tama na po! Tama na Hoy! po! Ano yan? What? Tama na! Walang kwentang bata yan! Kahit na! Nabilanggo ang iyong ama at pinatarangang irehe at pilibustero, mas bibigat pa sa pagpatay ang tatlong taga-singil ng buwes. Siya rin ang pinagbintangang bumasa ng pahayag mula sa Madrid. At siya ang nag-iingat ng mga ari-arian ng Pilipinong pare na binitay dahil sa pagkakasangkot sa rebellion. Ibarra, patawad, ngunit ginawa kong lahat ng aking makakaya. Humingi ako ng saklolo, ngunit walang pumulong sa akin, pagkat nangangamba sila masangkot sa gulo. Hindi po ba napawalang sala ang aking ama? Siya ay nagkasakit, ngunit hiniyaan na lang itong mamatay? Napakawalang hiya naman nila. Marahil ang iyong ama ay napawalang sala kundi sa kanyang mga kaaway. Ang iyong ama ay nagkasakit sa loob ng tinaguan, hanggang sa ito'y lumala at siya'y namatay. Malaman pang ibang nangyari mula sa kay Kapitan Tiago. Maraming salamat sa mga impormasyon, Piñete. Napakabuting tao ni Don Rafael Ibarra kaya minahal siya ng mga masama. Ipaunlad niya ang lugar mula sa pagiging ngayon ito ay naging bayan. Napakaganda naman ng alamat niya. Marami akong natutunan. Ako rin, nalagdagan ng aking kalaman ukol sa aking bayan at ang kasaysayan. Magandang hapon po, Padre. Kamusta mga Bibigini? Gandang hapon sa inyo. Marisa, naiwan na muna kita dito. At magkikisa na muna kasi. Sige po. Clarita, hindi ba sinabihan na kitang ayusin mo ang iyong palanguting perlas at brilyante mo? Napakagandang dalaga talaga ni Maria Clara. Kapitan Tiago, Maria Clara, ako'y mga una. Paalam. Patawarin ako ng Diyos na higit na nakakaunawa ng aking kalooban bilang babae. Clarita, ano pang ginagawa mo yan? Halika dito at maginang kay Padre. Tiya, maaari ba mauna na akong umuwi? Sapagkat ngayon ang araw ng pagdalo ni Crisostomo. Uuwi, ngunit. Sige na po, Tiya. Ngayon lamang po. O siya, subalit sa makalawa ay aasahan kung hindi tayo uuwi na ganito kaaga. Ayos ba iyon? Opo, Tiya.
Aking napangasawa si Doña Pia Alba. Sa aking sipag at tiyaga sa pangangalakal ay napayabong naming mag-asawa ang aming kabuhayan. Subalit, Santiago, alam na taon na ang ating pinagsamahan ngayon. Hindi pa rin tayo nagtitiyak. Ako ay nanalangin, nagtungo sa kung saan-saan at lahat ay aking ginawa upang tayo ay mabigyan. Ako rin, maging ako ay hindi alam ang gagawin. Ako ay tutungo kay Padre Damaso upang magtanong kung ano ang dapat natin gawin. Padre, Pia, nandito ko pala. Bakit naparito ka? narito ako sana upang humingi ng payo sa kung ano ang dapat namin gawin sa Santiago. 6 na taon na kami nagsasama sa iisang bubong, ngunit hindi pa rin kami nagbibiyayaan ng anak. Tumuha namin sa ganyan ng ibang. Siya kung biyaan kaya masupling kapag ito hindi mo sa nagawa. Sige po, Padre. Maraming salamat. Ano ipapangalan natin sa kanya, Pia? Maria. Maria Clara ang pangalan niya, Santiago. magmula nang may silang si Mraklaray, naging malungkot at nanghina si Pia hanggang sa dapuan ng malubhang karamdaman. Santiago, alagaan mo mabuti ang anak natin. Hindi rin magtatagal at manlalakaw rin ako sa mga. Ipangako mo na palalakarin mo siya ng mabuti. Lagi niyang tatandaan na mahal ko kayo. Ako'y naging malapit sa simbahan at sa mga kaparian. Tanggapin niyo naman ito bilang pasasalamat sa inyo. Maraming salamat po. Maria Clara! Iha, anong nangyari? Tila ikaw'y napagda sa pagdalo ni Crisostomo Ibarra. Tia, hindi ako makapaniwala na makikita ko ng muli si Crisostomo. Pagkatapos ng 7 taon, ngayon ko lang napagtanto na kung gaano akong kasabik na masilayan siyang muli. Kaya, kung ako sa'yo, bilisan mo nang mag-ayos at nang magkita kayo muli ng iyong nobyo na si Crisostomo. Opo, Tia. Maria Clara, naalala mo ba ang ating iniwang kamusmusan bago pa tayo maghiwalayan ng landas? Ang ating alaala at pinagsamahan noong ating mga kabataan. Oo naman, Crisostomo. Naalala ko pa ang ating paglalambingan, paglalaro at paglalangoy sa dagat. Mga suyuan na pinagmula ng espesyal na nadarama hanggang sa kasalukuyan. Naalala mo ba ito? Itong daon ng sambog? Ito ang kaisa-isahang pabaon mo sa akin, ninilagay mo sa loob ng aking sombrero upang hindi ko masakitan ng ulo. Ito lamang ang katangi-tanging alaala na binigay mo sa akin, mahal ko. Nalaktawan ko na lang ang sa palagay kong hindi naman totoo. Aking sinta, pawang katotohanan nga mga nandyan. Ngunit, kung ito'y ngay nais mong laktawan, ay tuloy mo na lamang ang pagbabasa, mahal ko. Lagi mo ba ako naaalala? O sadyang makakalimutin ka na dahil sa mga magagandang babae na nawari mo sa iyong paglatbay? Alam mo ba, labag pa nga sa aking kalooban ang may ibang bansa. Ako nga'y tumangis sa harap ni Ama. At roon ko rin ipinagtapat ang pag-ibig ko sa iyo, mahal ko. Sinagot ni Ama ang dahilan lamang ito ay para sa aking kabutihan kung kaya't itong sunod. Ito nga pala ang isang bulaklak. Ialay mo ito sa kanya. Maraming salamat, mahal ko. Saan ang tungo ninyo, mga Pilipino? Nais po namin kunin ang aming mga ari-arian sa kumpento. Tingnan natin kung sinong susunod at higit na makapangyarihan.
malaga tayong pag-uusapan sa Tiago. Ano po yun, Padre? Tiago, ako ang pangalawang ama ni Maria Clara at dapat mo rin itigil ang isang dibdib ni Maria Clara at ng binatang Ibarra. Ngunit, Hindi ka rin dapat tagahangan. walang putihan para sa makalitan to. Tayo ay matagal na magkaibigan, Tiago. Opo, Padre. Naiintindihan ko. Tiago, maraming nagsasabi na nangangayayat na daw ang batang ito. Oo nga. Alam mo bang naipayo ng mga gamot na magbakasyon niyang si Maria Clara upang naibalik ang pagmumula ng kanyang isip? At saan naman siya magbabakasyon? Saan mo ba gustong magbakasyon? Sa Malabon o sa San Diego? Sa San Diego na lamang, sapagkat mas malaki ang bahay doon at malalapit na rin ang pesta. Ang mabuti pa siguro ay bumalik na kayo ng Tia Isabel mo sa Biaterio at kunin na ang lahat ng iyong damit. Magpaalam ka ng tuluyan sa iyong mga kaibigan pagkat hindi ka na babalik pa. Hindi ka na, Maria Clara. Hoy! Kayo! Lumabas na yung pamahay ko at bumantay kay Ron. Ngunit Alperes, napakatirik ng araw ngayon. Tumigil kayo at sundin nyo na lamang ang utos ko! Sa susunod po, Alperes. Alperes, ito na po kayo bibili ng ano. Dito ko lang muna at saluhan ko na dito. Ngunit Alperes, magsisimba ba po? Mamaya lang magsimba at saluhan mo muna ako dito. Alam mo, kung tutungo ka sa kura, ay mag-ingat ka. Lalo na kapag nangangulugan itong malapot at malabnaw. Sa bagay, hindi ka naman makakasiguro na alam ng kura. Alperes, hindi ba't aking binili na tigilan mo na ang iyong paglalasing? Wala ka nang ginawa kundi uminom lang? Aray! Ano bang magagawa mo? At saka, huwag mo kong pakialaman! At bakit hindi naman kita pakialaman? Anong nais mo ha? Pabayaan na lang kitang malasing dyan? Pasalamat ka nga na ikay pa'y aking inaalala! Tandaan mo, ako ang nakakataas sa ating dalawa. Dapat, iginagalang mo ako! Aray! Ano bang magagawa mo? At saka, huwag mo na akong pakialaman! Bakit hindi naman kita pakialaman? Anong nais mo ha? Magpakalasing na lang dyan? Pasalamat ka nga ikay aking pang inaalala! Tandaan mo, akong nakakataas dito. Dapat, iginagalang mo ako! Ayan, kanina pa tayo nagmimisa. Mula pang alas 6 ng umaga. Sinasadya ba na yun? Sa pagkakaalam ko, Alperes, pinasara ni Padre Salvi ang simbahan nito. Abay, hindi pwede yun. Kakausapin ko siya. Ngunit, Alperes, hindi pa nagtatapos ang misa. Wala akong pakialam. At dyan nagtatapos ang misa. Ngunit, wala akong pakialam. Lalabas ako. Alperes! Mukhang naiinip ka sa aking misa. Nagmamadali ka ba? Hindi lang ang paghaba-haba niyo. May sinasabi ka ba, Alperes? Patungo po ako sa kubyeta, Padre. Ngunit, nakasira yung pinto. Oh, ganun ba? Pasensya na. Yan yung nasibili ko sa aking kapasan. Pwede mo lumabas. Salamat, Padre. Abay! Ako si Don Anastasio, mas kilala bilang Pilosopong Tasio, pinakamatalino sa San Diego. Dahil sa yaman nina, ako ay nakapag-aral ng filosofiya. Ngunit sa aking mga sinasabi at ginagawa, ako ay sinatawag ng ilan na may topak at sira sa ulo. Napabayaan ko ang aking kabuhayan hanggang sa bumagsak at naghirap. Subalit, tinawag akong Pilosopong Tasio dahil sa likas na taglay kong talino. Narito na po ang aklat na aking hiram mula sa iyo binibini. Hindi ko may pagkailang napagdamasahin ang aklat na ito. Sa iyo na yan, Pilosopong Tasio, total ilang beses mo naman nabasa ang aklat na yan. Talaga po? Naku, maraming salamat po. Ngunit, para sa mga taong walang pinag-aralan, Tasyo baliw! Ano na naman naiisip mo? Kabaliwan? Hindi pa ba kayo umuwi? Naghihintay ang ina sa inyong pagdating at naganda siya ng sigalang pagkain gaya ng inanda sa isang kura. Hindi po kami maaaring umuwi hanggat wala pang alas 8 ng gabi.
Utos iyan sa amin ng sakristan ngayon. Hinihiling ko sana namin magkapera para may bigay kay ina. Oh, saan ang tuwa ninyo? Sa kapanaryo po upang makalamang na bating ang mga kaluluwa sa purgatorio. Tapos kayo ng kapanaryo. Mag-iingat kayo at huwag na magalapit sa kapanaryo sa pag-itoy ng kapanaryo. Higit kong naramdamin ko ngayong hila. Tumutol ka, Panginoon! Parayaan na lang ang mga kaluluwa naghihintay at nag-aasa na lamang sa panalangin ng mga nabubuhay. Ba't akin mo pa ang lubid, Crispin? Kuya, natatakot ako, umuwi na tayo. Tsaka mo, ibigay na tayo ng nanay. At kapag nakasakit ako, hindi na tayo makakabalik ng kumbento. Hindi tayo maaaring magkasakit, Crispin. Mamamatay tayo sa gutom. Wala mang paparatan na isa akong magnanakaw. Magkano bang ibabayad nila sa akin, kuya? 2 piso. Malaki na bawas dahil sa ilang beses na multa. Bayaran mo na lang kaya, kuya. Para hindi na tayo pagbintangan. Halagang 32 piso iyon. Hindi ka kasya. Sana pala, kinuha ko na lang yung pera. Sabi ng kura, papatayin nila ako pag hindi ko binigay yung pera. Kapag namatay ako, magbili ko pa sa nanay yung bagong damit. Ang ginatatakutan ko ay baka malaman ng nanay ang nangyari. Huwag na pala tayo umuwi, kuya. Tsaka nagagalitan tayo ng nanay. Uwi tayo dahil sabi ng tandang Tasyona, naganda si... Basilio! Dahil ikaw ay nagkamali sa iyo pagdudog ng apana. Ikaw ay aking pinagmulta. Ngunit wala po akong natatandaan na ako'y nagkamali. Nangatwira nga pa? Hindi kayo maaaring umuwi. Ngunit meron na po kaming permisong umuwi. So kayo ng gabi maaaring umuwi. Ngunit hanggang alas 9 lamang po kami maaaring maglakad sa kalsada. Tiyak na mahuli kami ng Guardia Civil. At ikaw, hindi ka maaaring umuwi hanggang hindi mo nalabas yung ninakaw. Kuya, huwag mo uwi, huwag mo patayin nila ako!